Ayun, so good day ulit sa inyo guys. Welcome po ulit dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto channel at medyo controversial yung yung ating pangalan or topic dito sa ating game na si Mansa. So nakita niyo naman doon sa ating thumbnail. So sasagutin natin dito sa video natin bakit yung tingin natin doon sa game natin na si Mansa Infinite later on yung price action niya is aakyat po siya. So, yun kasi yung nasa isip po ngayon ng ating mga developers. So, kasi meron naman siya mga data na sinabi at yun nga po yung pag-uusapan natin. So, mga infographics po yung pag-uusapan natin. Meron siyang konting mga examples para mas maintindihan natin. Pero syempre, as disclaimer dito sa video natin, yung mga sinabi niya ng ating mga devs dito sa particular topic na to is syempre under speculations pa rin naman siya kasi ongoing pa rin naman yung games natin pero once maging totoo na dumiretso na po yung games natin, so possible nga po na pwedeng mangyari yung sinasabi naman natin doon sa ating pinaka title naman. Okay? So pag-usapan po natin to. Ayan, so welcome po guys ulit dito sa ating channel. So as usual, kung bago ka lang, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na Crypto Koto para updated ka po dito sa mga NFT games reviews natin. So medyo marami tayong in-upload for the past few days. So naging busy po tayo. And then ngayon nga, pag-usapan po natin yung sabihin natin, possible ba na in the future is umarangkada ng husto yung price action po ng tokens natin na si Money dito po sa ating game na si Monsta Infinite. So yun nga po yung sasagutin natin sa kanya. So ayan, so title pa nga lang, di ba? Why will Money, yung price ang pinag-usapan dyan, pump in the near future naman. So anyway, as always guys, yung mga nilalagay natin dito, yung mga pangalan, yung mga thumbnails, always take it with a grain of salt, sabihin natin. So as of this time, so sabihin natin, yan yung mga speculations po ng ating mga developers. Pero yun nga, pag-usapan natin, bakit naman niya nasabi na in the future is pwede nga itong mangyari sa kanya. So ako naman, nung binasa ko yung pinaka-title natin, so ang tingin ko naman, any game, basta matuloy po siya, malakas yung opportunity na umakyat yung kanyang price action. So, lahat ng games na naging successful, kagaya ni na Axie Infinity, di ba? So, okay naman yung price action ng ating, yung pinaka-stock niya, yung Axie Infinity, okay na okay siya. Tapos, yun nga, ang ganda po ng valuation. So, ngayon, etong game natin na to, si Monsta Infinite, so halos ganun kasi yung direction na gusto niyang puntahan. Kaya nga po, medyo maganda yung nakikita natin na future. Okay? So, bakit natin nasabi itong mga title natin na ganito? So, unang-una, okay, why will money pump in the near future? So, yung circulating supply of money will reduce drastically. So, bakit niya nasabi yon? So, during the marketplace launches, which is mangyayari na nga po, di ba? Users will use money to exchange to Stamin-Telu. So, yung in-game token natin. In order to buy Monsta or spend on the marketplace, yun yung gagawin mo. Hence, more money will be going into the money STT liquidity pool, which will lead to lower circulating supply. So, law of supply and demand. So, halimbawa, meron kang 1 million na money na pumasok dito sa game natin or prepare ng ating mga developers sa kanya. Pag gusto nating maglaro ng Monsta Infinite, bibili kasi tayo ng money and then para makabili tayo ng mga Monsta natin, i-exchange natin yung money na yon into Stamin-Telu. So mag-upgrade tayo, gagastos tayo ng money. Okay. So yung money kasi na na pambibili mo, yung binili mo sa Binance Smart Chain, mapupunta yon sa in-game na pool natin. So hindi na siya lalabas ulit. So, yun yung law of supply and demand, di ba? So, kung halimbawa yung games natin is maging successful siya, maging okay yung mga delivery ng mga pinapromise ng ating developer sa kanya, malaki yung chance na marami yung papasok dito sa ating game. So, ngayon, maraming papasok sa kanya, maraming bibili ng money. So yung overall na supply dito sa labas, yung karamihan nun mapupunta sa loob naman. So, nandun lang yon, hindi siya lalabas kasi later on, pag mag-cash out ka dito, pwede mong gamitin yung Stamin-Telus natin. Kaya nga sabi niya, kung meron kang holder ka ng money, malaki yung chance na tataas yung value niya, which is possible naman, di ba? So, meron tayong isang example dito. Ayan. So, halimbawa, ayan, current circulating supply ng money is approximately
7 million. So ngayon, ang price ng Money nung ginagawa itong idea na to, ang price niya is $2. Pero ngayon, halos $4 na si 'di ba, si Money. Anyway, assuming $2 pa rin siya, which makes Monster Infinite's market cap is approximately 14. So 2 times 7, yung kaubuan na halaga ng ating game is nasa 14 million. So sample lang guys ha. Then assume that 50% of money circulating supply has been reduced kasi maraming ang gumamit sa kanya. Money is added to the staking treasury. So yun nga yung sinabi natin dito. Lahat ng money is mapupunta dito sa staking. Basta binili mo siya and then ibinili mo ng mga Monsta, maiipon dito sa loob. So hindi na siya babalik doon sa circulating supply. So ibig sabihin, pag nabawasan yung supply natin, yung 7 million nakalahati, 3.5 million na lang. So ang perceived value dapat ng money is nasa $4 para ma-maintain mo pa rin yung 14 million, di ba? So assuming na stagnant yung game, pero once mag-develop yung game, tataas pa rin naman yan, di ba? So ito yung isang example na ginawa ko para mas maintindihan natin. Halimbawa, ang money price is 2, meron kang supply na 7 million na money tokens, ang market cap mo is 14. So later on, pag nabawasan yung supply kasi pumunta yung 50% sa staking, 3.5 million na lang yung supply, and then para mabalance siya, ang price dapat ng money is 4 naman. So mag-appreciate yung value ng ating token para mabalance out, di ba? Okay, so sana malinaw po yung ating simple explanation. So in addition, meron pa dito. So with regards naman to sa pricing ng ating Chrono Zero Monsta. So kaiba to dun sa Soulbound na yung Soulbound natin naman sa fix na po yung yung price, $10 to $15. Pero itong si Chrono Zero Monsta hindi pa natin alam. So assuming ang sabi niya Chrono Zero Monsta is selling for $100 with the money price of $2, every Chrono Zero Monsta will cost 50 money. So kailangan mo ng 50 money para makabili ka ng 100 worth na Chrono Zero. Then assuming meron tayong total supply na 140,000 Chrono Zero Monsta, and then for sale and 47,000 players yung bibili niya, buy only one team of 3 Chrono Zero Monsta kasi kailangan mo 3 Monsta. The circulating supply of money is already deducted in half, so nakalahati na siya, as purchasing Monsta requires money in exchange for STT naman natin. Okay? Next. So, assuming naman, ito yung Soulbound natin, nagbenta siya is, yung cost niya ngayon is $15. Halimbawa, meron kang 200,000 players who purchase only one team, capable of wiping out half of the money circulating supply. So, kaya niyang i-wipe out yung kalahati. So, ngayon, di ba yung calculation natin, tataas yung yung value ng ating money. So, for your information, Axie Infinity has a total daily active player count of 2 million. So, yung assumption natin, 200,000 players pa lang yon. So kung magaya ni Money itong si Axie in terms of sa game, di ba? So kaya din niyang gumawa ng ganyang kalaki na users. So mantakin mo yan, mauubos yung supply. So mag-i-inflate yung yung price ng kada Money natin. Okay? So eto naman, comparison naman ng game natin na si Monster Infinite sa current price niya na yun nga sabi natin, assuming naman dito 2.4 siya. Ang market cap kasi natin ngayon nasa 34.8. So yan yung initial na numbers na na available sa atin. So yan yung kabuuan ng Monster Infinite natin. So ngayon, i-compare niya ngayon dito kay Axie Infinity kasi ito yung pinakasikat ngayon eh. Ang market cap ni Axie natin is nasa 8 billion na, di ba? So laki, 8.4 billion. So para ma-reach yan ni Money natin, yung potential niya para umakyat pa kung sakaling mapantayan niya si Axie Infinity, 242 times yung pwedeng itaas ng value ng ating Monster Infinite na game. So yun ay kung masasabay niya itong si Axie, di ba? So meron pa siyang isa dito, halimbawa si Decentraland naman, so kilala din na games to, 1 billion na yung kanyang market cap. So 28.4 times na mas malaki to kay Monster Infinite. Si Yield Guild naman, 694 million. So, 18.9 times yung laki niya as compared kay Monster Infinite. So, tingnan mo, sobrang liit ngayon ni Money natin. So, kaya nga, sinasabi lang dito,
overall is malaki yung kanyang potential. So meron pa tayong mga sample dito eh. Alien Worlds, 249 million, 6.2 times yung laki niya kay Monster Infinite. My Neighbor Alice, so nakita ko din to si My Neighbor Alice, 233 million yung market cap, 5.68 times yung laki niya kay Monster Infinite. So lalaki ng mga to, di ba? 5 beses mahigit yung laki. Polychain Monsters, 36 million. So 0.03 for Monster Infinite to reach this market cap. So halos ito yung kapantay ng ating game na si Monster. Pero syempre, yung ginagaya kasi nitong si Monster Infinite, Axie Infinity. So doon tayo titingin sa kanya ng guide, di ba? So kahit kalahati lang noon, laki ng potential ng game, di ba? Okay. Ito kasama pa to sa explanation niya. As you can see, for Monster Infinite, yung pinaka-summary, the potential of growth with these economic structures on hand such as tokenomics, financial mechanism, and in-game economy, the market cap is only 34.8 million. So maliit nga siya, which is relatively low and undervalue for an NFT game project. So yun lang sinasabi niya, masyado siyang maliit ngayon sa value, pero yung perceived value niya dapat halos kaparehas ng ibang existing na games. Ayan. So, ano naman yan, normal lang kasi hindi pa naman siya nag-start talaga. So, mag-start pa lang siya. So, expect mo talaga lalaki siya once okay na yung mga di ba, yung mga in-game features natin. Okay? So, next topic tayo. Sinasabi niya din dito, ito yung graph ng distribution ng mga tokens. So, isa lang dito yung parang medyo malaki siya, pero the rest halos evenly distributed. So, walang malaking whale na may hawak po ng mga Monster tokens natin. So, the tokens for pre-sale, doon pa lang naman sa pre-sale, are soon to be fully released and the tokens very well distributed which won't result in token dumping. So, inaalala natin to, di ba? Yung dumping ng tokens. Pag meron kasi isa lang na merong sobrang laki yung hawak, pag binenta niya yon, syempre, malaki yung epekto sa price. Okay? So, yun yung sabi ng graph natin. And then, STT, our in-game currency, will be utilized on all spending in Monster Infinite. Hence, the circulating supply of money will be reduced consistently. Okay, so hindi natin gagamitin kasi ito eh. Bili tayo, lagay natin doon. Yung natira dito, mababawasan kasi walang bumabalik na na money sa kanya. Okay? And then, there will be more money placed into the staking treasury and the staking rewards will be higher for stakers. So, yun nga. Pero ano pa naman to, September 16, 2022, yung staking natin. Pero nandito na. Kung halimbawa, bibili ako ngayon ng money and then palit ko siya ng STT. So, ngayon, yung money na kinuha nila sa akin, lalagay nila dito. Hindi babalik dun sa Binance Smart Chain. Okay? So, yung supply is bababa. Okay. Additional info, why will the price of Monster NFT appreciate? So, the Monster Infinity has tremendous appreciation potential because each Monster has a low clone count. So, dapat 4 na beses lang, di ba? And with the high cloning cost, medyo mahal pa lang cloning, close to doubling the cost from the previous clone as compared to the breed count and cost of Axie. So, mas mahal yung cloning niya as compared kay Axie. Double layer sibling ban. So, medyo hindi pa natin ma-explain to. Pero, ang sinasabi niya dito, the difficulty of cloning is increased. So, hindi ka basta-basta makakapag-clone sa kanya. So, siguro sa mga next review, explain natin to kasi meron silang announcement sa kanilang Discord. Ayan. Augmentation, yung pag-upgrade natin. Monster Core is required in augmentation in order to obtain Monster Core. Monster has to be sacrificed. Ayan. So, ibig sabihin, mababawasan yung supply natin ng Monster, yung mga in-game naman natin na pets, itong mga to. Diba? Kasi kailangan mo i-sacrifice siya para ma-upgrade mo yung monster mo. So, hindi siya magkakaroon masyado ng oversupply. So, may clone ka, dadami siya, pero later on, pwede mong i-sacrifice para mag-upgrade ng yung pinaka-pet, di ba? Okay? The ROI will be lucrative as the monster prices are starting low. So, actually, pataas na nga eh. Mamaya silipin natin. And the price of STT is stable. STT price is stable because of the overwhelming demand. So, purchasing Monster, ito yung gamit ng STT. Purchasing Monster using STT, augmentation, cloning, Monster trading, may tax,
STD din siya, cosmetic, spending, open world crafting, and there is a PvE gameplay feature where players can revive their Mansta if their Mansta died during the battle. So may PvE din pala siya in the future, hindi lang player versus player. Okay? Next. So, Mansta Infinite Dev team has fulfilled their promise. So, sinasabi naman nila, ginawa naman nila kung ano yung mga sinasabi nila. So, Mansta Infinite Dev team have never breached their promise. They have made each normal Mansta accessible for 10 to 15. So, yun yung promise nila. Kaya nga meron tayong tinatawag na Soulbound Mansta so that everyone can play Mansta Infinite. Okay. Mansta Infinite Dev team have fulfilled their vision of universal basic income. Make Mansta Infinite game is affordable for everyone. So, kasi nga, gawa ng Soulbound. The low-cost entry will result in tremendous growth. Other players of the high-cost entry games will join Mansta Infinite as it is still early. So, kaya nga mag-appreciate, di ba? Conventional gamers will also definitely give it a try since the cost of joining is lower than a Steam game. Ayan. So, mas mababa pa kasi ngayon. So, yun yung nakikita natin na reason na bakit sinabi ng ating mga devs dito sa pinakaunang explanation na pwedeng mag-pump yung money price natin in the short term, in the near future. So, ibig sabihin, siguro in the few months na okay na yung, di ba, doon sa roadmap, marami tayong gagawin eh. May alpha phase, di ba? May mga beta phase, may mini games. So, yun yung mga magkakos ng sudden na spikes. So, sabi ko naman sa inyo, basta merong catalyst yung isang game, pipitik at pipitik naman yung kanyang price. Okay? So, yun yung point ng ating mga developers dito. Tingin tayo ng konti sa kanyang price action para makita natin. Di ba, nag-uumpisa pa lang tayo sa marketplace naman. So, guys, habang ginagawa ko yung video natin, ito ngayon yung current price ni Mansta natin. So, naka 1 hour to. Makikita mo, ito yung money highs natin last time, yung maraming galit sa kanya. Kasi pumitik ba naman 11 kaagad, di ba? So, paano bibili yung mga players yan? Pero ngayon, pataas na siya kasi magkakaroon nga po tayo ng marketplace launching. So, ngayon, $4 na siya per money. Pero, ilang araw lang, 10 days lang. October 1 is nasa $1 pa siya ngayon. $4 na. So, yung mga huli kong video, $2, $3. So, kaya pataas ng pataas yung price action. So normal to na reaction ng market kasi yung mga sasali, bibili ng money. So, malaki yung chance in the start ng game natin, pipitik talaga yung price. Hindi ko alam kung gaano kataas, basta ang alam ko lang tataas siya. So, yun lang. Pero syempre, ingat tayo doon sa mga pullbacks, di ba? Ang tinatawag. So, ako, ngayon, di ba, sasali din naman ako sa game kasi wala pa naman tayo eh. So, magkakaroon pa lang ng selling ng mga eggs. Sasali ako sa kanya, pero ngayon, nag-accumulate na ako ng tokens habang maaga pa. So, ako to guys, kayo pong bahala kung ano gusto yung gawin. So, later on kasi tingin ko pipitik yung price. So, medyo tama ng konti yung yung sinasabi ng mga devs. So, ang pinaka-assumption natin doon sa kanya is, syempre, matuloy yung games, yung promise nila. Okay po. So, yun lang. Sana nakatulong ulit yung information natin na to. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na crypto ko to. At see you again sa aking next crypto vlog.